Magandang araw. Ako po si Mark Lester Diraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong July 9. Why does God hate corruption? Micah, na dinlaki po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Micah chapter 2 verse 1 to 2. Ang sabi po ay, woe to those who plan iniquity, to those who plot evil on their beds, at morning's light. They carry it out because it is in their power to do it. They covet fields and seize them, and houses, and take them. They defraud people of their hopes. They rob them of their inheritance. Napakatindi ng context ng Bible verse na ito. Si Prophet Micah ay nagsalita laban sa mga pinuno at mayayaman sa Israel noong panahon na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para mangapi. Sinasabi rito na bago pa man mag-umaga, habang nasa higaan pa lang sila, nagkaplano na sila kung paano manlalamang sa kapwa. Pagkagising, ginagawa agad nila kasi may power sila. So ngayon, let's look at the three major teachings kung bakit galit ang Diyos sa korupsyon at paano ito nakaka-apekto sa atin ngayon. Ang una ay, corruption exploits the weak. Sabi sa verse 2, they defraud people of their homes, they rob them of their inheritance. Ang corruption ay hindi lang usaping politikal o simpleng pagnanakaw ng pera. Ito ay direktang pang-aapi sa mga taong walang laban. When sources meant for the community are stolen or misused, ang unang-unang tiyatamaan ay ang mga may hirap, ang mga umaasa sa tapat na serbisyo, sa libreng gamot at sa maayos na edukasyon. God deeply cares for the marginalized. Kaya kapag ang isang tao ay nagnakaw o ng korap, tinatakpan niya ang mga taong pinakamalapit sa puso ng Diyos. God will always stand up for the weak, and He will judge those who abuse them. Second, corruption twists God's justice. God is a God of justice. Standard niya ang katwiran at katapatan. Pero ang corruption, it breaks the rules and bends the truth para lang paboran ng may pera at may impluensya. Kapag laganap ang korupsyon, nawawala ang fair play. Ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama dahil lang sa suhol o koneksyon. Ito ang dahilan kung bakit nasasaktan ng Diyos. It destroys the moral foundation of a society. God hates it because corruption misrepresents His character. He wants a world ruled by love and fairness, hindi ng pansariling interes at pandaraya. At ang last teaching, corruption turns leadership into personal gain. Leadership is a sacred trust. Ang posisyon at impluensya, binibigay ng Diyos para maging blessing sa iba at para mag-serve. Pero ayon kay Micah, ang mga corrupt na leaders ay ginagawang business ang kanilang posisyon. Instead of protecting the people, they protect their pockets. Kinakamkam nilang mga lupain at ari-arian na hindi sa kanila. Kapag ang layunin mo na lang sa pagiging leader, sa trabaho man, sa komunidad o kahit sa maliit na grupo ay para sa sarili mo lang pakinabang, iunugisan mo ang tawag ng Diyos sa buhay mo. True leadership is about stewardship, not ownership. Yun lamang.